Lord, salamat sa Dios nga ning taknaa iyan na sa nga gitugot nga makatuon ta sa iyang mga pulong o labas tanan nga karong adlaw makaato na sab kita sa atong mga naandan nga tigumanan pag simbas Ginoo diha sa espiritu ug sa kamaturan. Kumusta mamong tanan mga igsoon ug mga sukintig paminaw nining atong matag adlaw nga programa The Sovereign Grace Hour. Kauban ninyong higala, Andres Atob Jr. Pero ang hatag sa to karon mga igsoon matagadlaw nga meditation o paambit kanatos pulong sa Ginoo ang amo nga iyang gistasan nga si Attorney Lemuel B. Atop. Nga diin nahimong katabang nato nining mga buluhaton bisan pa gani sa kang kuya niya Kuya Bimboy nga nahimo gihapong panalangin alang kanamo sa iyang pagtabang sa bulhaton sa Ginoo. Daw karon nga Domingo manikay sikay ta pagsayo maigsoon alang sa ato ang pagsimba sa Ginoo di ta mawahay sa ato nga panimbahon ug diha sa yung mga dapit na dinhay mga Sovereign Grace Landmark Baptist Churches and Missions, Berea Baptist Churches and Missions, tambong kamo no sa ipatigayon nga pagsimba karong adlaw. Oy kumusta di ato nga makaigsonan dinhi sa San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental nga diin gahapon dito ta itambong ta sa ilahang gipatigayon nga church anniversary and Thanksgiving. Salamat sa atong makaigsunan dinhi sa maong iglesia nga gipangunahan usab ni Elder Freddy Tarongoy Pastor Freddy og sa mga kauban sa mga kaigsunan nato dinhi sa mga iglesia. Salamat sa inyohang mainitong pag-abi-abi kanamo og bisan pagani no ato nga mga ka-fellowship nga mga churches and missions nga mitambong. Salamat sa Ginoo nahimog yung malampuson. Og bisan pagani sa mga pipila ka mga kaigsunan nato dinhi sa mga iglesia. Salamat niya itong inyong gipa-bring house nga dami ang pagkaon. Salamat gyud Salamat gyud. Karong umaabot nga Sabado ay mo kalimot mo igsoon sa Davao del Sur ug Davao Occidental ang ato nga tigom usab dinhi sa Labon mission alang sa quarterly fellowship niya at the same time Thanksgiving na sa mao nga mission kining maong mission di sa Labon sulop Davao del Sur usa ni sa mga missions sa iglesia sa Davao City. Ay mo sa day Brother Lingling o kang Nori o first time sa namong nahimamat si Roxanne Rox sabay ang gani mo Rox or Roxanne lamat Brother Lingling ning maong gipadala sa mong saging og kasi ito naghatag na tugmanok din sa San Agustin maka-amotos Brother Lindon katuan mo gipadala sa iyang pick up kay niya mangitidris mo sa mga sakyanan nga diha lang sa kang Brother Lindon sa likod sa iyang pick up. Salamat sa saging o usab sa lamian nining litson manok gipadala ninyo Brad Marito ang gingging bisan pagani nila ni diyo kanyang tanan bisan pa sa kang Chichi og of course Pastor Freddy and then kang Sir Boyet Tagusi then sa inyohang mga masig kaasawa din Sige Sir Boyet kung okay ra sa imo kuyog ta karong July ako sa to sa mga pangutan-on sila ni kay lima ra man tang makasakay ni itong sakyanan so usa ni si Sir Boyet og napay duha nga akong kutakon ni sa Davao de Oro kung mukuyog sila pero kung mukuyog ka Sir Boyet tagosi sa Surigao kuana sir pizza 11 ta mugikan gikan tag pizza 11 unya mo kanta mag Bible seminar tapit sa 12 adlong Sabado na July 12 unya pagka Domingo data sa Surigao City sa mission ulit tapit sa 14
Sige, karong adlaw, mga isuon, doon na tayo ipatigan sa mga bautismo din sa atong church, suman sa atong panibahon karon kay sa akong napahibalo si Sister Orby Bokela, nagsabitar siyang kagayon for a biblical baptism. Wala makatambong siya si Brother Romel, no, dito sa Santa Maria. Karong Sabado, Brad Mila, then Brother Timmy, o sa uban pa nato nga mga kaigsuunan, no? Okay, but Romel, nasa man makaadto ka sa labon karong buntaga, ay si Brother, kung ano sab, no? Brother, karana ang Lausi, no? The Brother Nelson, mo'y matusab sa sagayin. Sige, ato tas pagampo, atong panugyan sa Ginoo ang tanang tanggibuhaton, panibahon, atong mga kaubanan din sa Luzon, din sa Visayas, Mindanao, o sa ubang nasod. Pray ta. Salamat, Lord, nga ning takna, ang imong mga pulong mo, sana sabna mo, mong pagampo ang imong kining bless, sa papagamit mo kang Attorney Limwell, exposition sa iyong pulong din sa bawang programa. Bless mo itong usang paminaw, bisat pagani Ginoo, sa mga nagbalatian, extend ni mo, Lord, ang imong healing hand. Bless, O Father, ang mga pagsimba, sabna mo karong adlaw, silang magbiyahe, o bantayan mo, Diyos. Amo ni nga pasalamat kanimo, Amahan, pagpanugyan, sa ngalan ni Yesu Kristo, nga mo ginug maluluwas, gisalig o giampo na mo, Amahan, ang tanan. Amen and Amen. Hindi sa tumagsyon sa kawit, then after this, atong patalihugan, ang pag-share ka na to sa pulong sa Ginoon kauban si Attorney Lemuel B. Atop. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsunan, nining tagna sa kauntagon, nga din sa makausap pa ato na sa paminawan ang mensahe sa Ginoo. Pinagi sa iyang mga alagad, si Pastor Andres Atop o si Brother and Attorney Lemuel B. Atop. Mapasalamaton tas Ginoo sa mga kaluoy niya nga ni kanato, nga padayon siya nga nagatiman kanato, nagadasig, pinagi siya mga pulong o diya pinagi siyang mga alagad. O nining takna mga kaigsunan, di ta malimot sa pagpasalamat unang-una gyud sa tanan sa Ginoo sa iya mga kayo nga ni kanato. Sa tibok gabi na tong pagkatulog, pagpahulay, na siya nagabantay sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat gyud kay sa Ginoo ana. O salamat pod gahapon sa mission church Thanksgiving o anniversary sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church, no, diya sa Barangay San Agustin, Barangay San Agustin, Santa Maria, Davao del Sur, diya sa church ni Pastor Freddy Tarongoy. Uban siyang kaabag diya, mga kaigsunan, usab diya kang Sir Boyet Tagusi, nga nahimo usab nga kaabag ni Pastor Freddy Tarongoy diya sa Buluhaton sa Ginoo, o uban sa mga kaigsunan, sa mga membro diya sa iglesia sa Santa Maria. Salamat sa Ginoo sab og sa ilang pastor si Freddy Tarongoy nga pinagi sa pagdumala uban sa tabang sa Ginoo, kuan kanang nakatabok og mga laing mga katuigan sa maghapon gi-celebrate nila uban sa grasya ug kaloy sa Ginoo ang laing dungag katuigan sa iglesia diha sa Santa Maria. Bisan pa magnaay mga trials, padayon ang Ginoo uban sa iglesia o sa mga membro niya nang dapita. Salamat sa Pastor Freddy Tarongoy, Sir Boy Tagusi ug mga kaigsunan diha sa inyong may nitong pagdawat sa namo gahapon o sa pag-welcome namong mga bisita ng mga iglesia diha dapita sa inyong simbahan. Salamat Sir Pastor Freddy sa may niton nga pagdawat o pag-invite sa mata ko sa kanamo. Salamat din kayo. Dito gapon ang mga nagalanlaing mga iglesia o mga misyon sa Balita,
tanwa lang sulok. Na dito ang wala dito ang kuan, wala naka lusot, wala nakalapos gapon ang kapatagan, ang New Okay ra. Better luck next time, no? Sa sunod panahon tungod sa Ginoo. O salamat sa Ginoo sa iyang protection sa matag usa nga nakadangat paguli sa mga gigikanan. Salamat gyud kay sa Ginoo sa iyang protective hand nga naa sa matag usa niya ka mga katawhan. Okay, ako ang pagtimbaya sa matag usa kanato maayong buntag sa mga naminaw diya sa wall sa tong Facebook o sa mga nagatan-aw dinhi sa tuang live. Akong i-acknowledge ang naa dinhi og ako sa basahon ang mga mensaheng gipadangat sa mga kaigsunan kong adon naman. Una dinhi kang Brother Well Abrantes, Pastor Well Abrantes diya sa Mawab, Davao de Oro. Sundan kini ni Brother Joe Darol diya sa Barangay Ihan Kiblawan. Brother Joe, kita mi ni gahapon mga kaigsunan uban sa mga misyon sa mga nakatumong diya sa Labon. Na sila diha. Okay, matod pas minsan ni Brother Joe Darol. Good morning, Pastor. Brother Joe, salamat sa Ginoo sa malipayon o niton kanunay sa mga pagpaminaw sa pulong sa Dios. Si Brother Christopher Tanduyan Kalipsan sa Tanwalang Sulop, matod pa niya. Ayong buntag, Pastor John. Happy Sunday, everyone. God bless everyone. Simbata karon. Amen. Yes, Brother Christopher, simbata karon. So, matag-usa ka na ito, manuminaw. Hindi ta malimot, basta adlong Domingo. Muadto gyud sa itong mga masig kasimbahanan o masig misyon. Salamat tas Ginoo, dito na to ilitok ang atong mga pagdaig nga na kaniya. Kaya namang yung mga klase sa pag-ampo sa Ginoo, pagdaig nga dinuyugan sa mga kaigsunan, no? Walang may tabo diya sa matag Domingo or congregational prayer, praises, diya namtay mga personal prayer and praises mausab ni ang congregational, no, sa kinatibukan. O kana mo gisog usab sa Ginoo. Ug dili pabiyaan hangtod sa pagbalik. Sa nakita nato nga nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo, dili taon dangon pagbiya ang panagkatigom, no? So, ala diya sa Hebrew chapter 10 verse 25. Atong kanunayon mga kaigsunan. Hindi ito malimot. Okay, akong ibalik ang panahon kang Brother Attorney Lemuel Atop alang sa pagbahin-bahin ka nato sa pulong o sa pagdasig na sa nato diya sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mensahe sa awit. I love to tell the story. No, ang nagsulat ani, iyang ginapakita ang iyang joy as a Christian. Dili lang dira sa pag-share sa gospel, kaning old story of Jesus. Iya pong gi-recount, iyang gihinumduman ang iyang kalipay. Ang good news niya diri, it satisfies, naghatag og kanang satisfaction sa mag-aawit, no, kaning nagsulat sa kaninga kanta. Satisfaction sa iyang own hunger o thirst, bago kiniya i-share sa laing tao. Niya diri, I love to tell the story because I know it is true. It satisfies my longings as nothing else can do. There is nothing more that can satisfy our needs than being in Christ Jesus. Uga, sa pang-ingnya diri, I love to tell the story. It is pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. Even though ang story
karaana, old siya, pero ang kaning story referring to the good news, the gospel, wala nawala or wala gawala ang iyahang agahom, iyang power. And then kita po diri stanza diri, I love to tell the story, it did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. Iyang gi-recount, iyang gihinumdum niya ang iyang mga kaagi. Ang iyang kaagi nga ginahatagan siya og assurance, og mohatag pug og reassurance in coming trials sa iyang life. Moabot ang doubts or fear, remember niya ang good news, ang old story nga maghatag sa iya og comfort. And lastly, kaning last stanza po, and when it's scenes of glory, I sing the new song. It will be the old story that I loved so long. Sa the cross, mo nang very wonderful song itong napaminawan karong takna. I love to tell the story. Pero mga igsoon, dili pa kato ato ang meditation. Even sa ato ang mga kanta, sa atong hymns, makuha na to kung nagandag makuha na kamatuoran if we'll meditate upon it, atong pamalandungan. Now for our meditation this morning, this time, ato ang abrihan itong Bible sa Proverbs 17 verse 4. No, we make this as a series. Proverbs 17 verse 4. Ingon diri, a wicked doer giveth heed to false lips, and a liar giveth ear to a naughty tongue. Diri sa Cebuano nga version, ingon diri, ang mamumuhat sa kadautan magapamati sa daotang mga ngabil, ug ang usa ka bakakon nagapatal linghog sa usa ka dila nga makadaot. Naghantag makuha nga kamatuoran diri sa very short verse. Ingon diri, a wicked doer giveth heed to false lips. Kani nga phrase o naga tudlo ka nato nga katong mga tao nga gahigugma sa mga daotan o daotang buhat. Naturally, si ilang kinaiya, they are attracted to lies. Gusto sila sa mga butang dili tinuod, mga puro bakak. Dili lang sa pagbuhat og dili maayo. It's not just about doing wrong. Nag-enjoy sila og nagatuo sila sa mga butang nga dili tinuod. Munang when someone, kung usa ganahan sa pagbuhat sa sala, ganahan sila maminaw og mga chismis o gossip, kanang slander, kanang pagdaot sa laing tao, and ganahan sila maminaw sa mga false teachings. Natural sila ma-attract sa mga dili tinuod. For example, ang isa ka businessman, ganahan siya manikas iyahang negosyo, iyang business. He will likely listen to others nga naga-encourage pud sa uban sa pagbuhat og dili maayo. Kaya makita man niya ang kaugalingon nga mao ang ginabuhat. Ang usa, for another example, kung ganahan siya kanang kasamok, kanang lalis, ganahan pud siya atagan nig attention ang mga chismis nga maong makapasugod sa lalis. Ug
padayon tong basa, and a liar giveth ear to a naughty tongue. Ug ang usa ka bakakon nagapatalinghog sa usa ka dila nga makadaot. No? Kung kani ginapakita diri mga igsuon ang kanang cycle, ng pabalik-balik nga cycle nga very dangerous. Kung sa man nga cycle, sama sa ligid sa usa ka ligid, balik-balik ang pamaagi. Ang makita nato diri ang bakakon, liars, ang ganahan maminaw sa pareho niyang bakakon. Ganahan siya maminaw sa istoryang makadaot sa uban. Bisan kay balo siya nga bakak. Bakak lang jud iyang paminawon. They are drawn to evil and destructive speech, mga daotan nga mga storya. Pila diri kanang maglibak, kanang backbiting, slander, o kanang mga pulong nga makadaot sa reputasyon sa laing tao. Speaking of reputation, destroying one's reputation, ng pagdaot sa dungog sa laing tao, that is a criminal offense under our revised penal code, no? Itong balaod, either defamation or kung defamation, kung oral defamation, kung istorya nimo gilitok in public, daga nakadungog, or kung gisulat nimo is libel, or kung gisulat pud nimo sa sa social media or through the means of internet, that is cyber libel. So nanay mga penalty nga either prison, ma-imprison ka, or pabayron kag danyos, or both pwede. So atong makita diri mga igsuon, kung unsa atong ginapaminawan, mao mag-reveal kung unsa ato ang gusto, no? What we listen or what we listen to reveals what we love. No, if we enjoy hearing gossip, slander, or even false teaching, it may show something wrong in our hearts. Makita or mag-reflect unsa ang sulod sa atong kasing-kasing. Mga gina-warningan ta diri sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. Very common verse for us. Nabalik-balik diri sa atong simbahan, no? For the time will come when they will not endure sound doctrine. Moabot ang panahon nga di na sila ganahan maminaw sa maayong pagtulunan. But after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ang maabot ang panahon, ang mga tao i-reject na nila ang kamatuoran o mangita sila sa mga tingog, voices nga musunod sa ilahang gusto o dili sa kamatuoran. That is why we must be wise. We must be careful about kung sa atong paminawan. Kay kini mooy mo, it will shape our minds and our hearts. So atong makitaan diri mga igsoon, atong very short meditation, kung unsa atong ginapaminawan, it will reveal our hearts. No, if we enjoy gossip, mga chismis, kung ganahan ta maminaw, kanang mga minaw, ganahan ta maminaw, mga bakak, mga fake news, daghan na bala na karon sa internet, fake news. It might say something about what's inside of us. Musulti siya kung unsang sulod sa tong kasing-kasing. Matthew chapter 12 verse 34.
ingon ni Christ diri, Matthew chapter 12 verse 34. Si Kristo mismo ang sulti ani. No, O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. No, another verse na po makita nato sa Proverbio, Kapitulo 23, versikulo 7, Proverbs 23 verse 7. For as he thinketh in his heart, so is he. Kay maingon nga siya, nagahuna-huna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niya na mauman siya. So kung unsa ang nasa sulod sa atua, kung unsa ato ang ganahan paminawan, even secretly, it will define kung unsa ato ang tinuod. Ang tao nga ganahan maminaw og daotan, it will reveal what he really is, no? Deep inside. So, maigsoon, nagatudlo ka nato ato ang meditation nga kung unsa ato ang ginapaminawan, it will reveal what is inside us. Og kato ato ang meditation for this time, mga igsoon, no? Taas-taas ato ang meditation, and tomorrow we'll meditate atong pamalundungan ang Proverbs 17 verse 5. Sige, padayon ta in a short time sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, particularly sa atong doktrina, the callings of God, no, ang pagtawag sa Dios, ug ato ang naman nag-discuss ang resulta sa kaning malampusong pagtawag sa Dios, no, the results of God's effectual calling. So again, unang epekto, ang effectual call creates in the sinner a genuine willingness to come to Christ for salvation. O ginaingon nato diri nga pinaagi niining maong pagtawag, kaning effectual call or malampusong pagtawag, ang makasasala makabaton og usa ka tinuoray nga tinguha sa pagduol kang Ginoong Hesukristo. Aalang siyang kaluwasan. Og another result pod, another resulta, pinaagi sa maong malampusong pagtawag sa Dios, muusab sa kalit ang kahimtang sa makasasala. There is an abrupt, a dramatic change in the state of the sinner. Unsa mang kalit nga kahimtang, and that is mao kana ang gikan sa kamatayon, dala siya dito sa kinabuhi, gikan sa kangitngit ngadto sa hayag or kahayag. Ikatulo nga resulta pinaagi sa maong pagtawag, kini mga magahatod kanato ngadto sa mahimayaong pakigsandurot uban kang Ginoong Hesukristo. No, the effectual call presents us into the glorious fellowship of Jesus Christ. Example ni si Zacchaeus. Kaupat, pinaagi sa maong malampusong pagtawag sa Dios, kini mo resulta sa usa ka kinabuhi nga may kalinaw uban sa Dios o kalinaw nga gikan sa Dios. No, it will result in a life of having peace with God as well as finding the peace of God. Kalima, the effectual call of God is a call from uncleanness to holiness. No, mo'y usa ka pagtawag gikan sa kahugawan ngadto sa pagkabalaan. Ug ang ikaunom, kini maoy usa ka pagtawag ngadto sa grasya ug himayang walay katapusan. No? It is a call to grace and eternal glory. Sige mga igsoon, wala man tay oras, sa sunod nga panahon ato ning
i-recap nato ang natun-an diri sa the callings of God, kani nga doktrina, no, mga pagtawag sa Dios. Ug sa di pa kita magtapos, before I end, if dili ka sure, di ka pa sigurado sa imong kaluwasan, the Bible says, repent, believe the gospel. No, naadara ang pagkinulsol o pagsalig sa maayong balita. Unsa man ang maayong balita, what is the good news? What is the gospel? That Christ died, He was buried, and was resurrected. Mangayo tagpasaylo sa Ginoo, itong kalapasan, we must repent and trust Him, trust the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Kini inyong kauban karong takna si Attorney Lemuel Atop together with Pastor Andres Atop Jr. magiingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa first portion nga gidumalahan ni Brother Attorney Lemuel Atop. Okay, akong padayon sa pag-acknowledge o pagbasa sa mga mensahe sa mga kaigsunan karon. Last ta kay Brother Christopher, dinita kay Pastor John Valentin diri sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Kitubod, Libungan. Matod pa niya, Happy Lord's Day to all my brethren and to you, Rajon. Okay, Pastor John, adlaw gyud ron sa pagsimba nato diya sa Ginoo, diya sa Espiritu o sa kamaturan. Mana, kita malimot ha, mga kaigsunan, adlaw sa pagsimba nato ron sa Ginoo. Okay, dinhi kay Sister Thelms Espisor nga nagtanaw sab sa to ang live karon. Sister Thelms, dito po ni si Sister gahapon. Nagkuhan po ni, ambit sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sabay nila ni Brad Ruben Galinero o sa mga taga Davao. Sister Thelms, mayong pagpaminaw mo diya, lipayong pagpaminaw. Wa kay walking na ron. Mga kuan ni sila, mga workers ni sila sa iglesia. Bitaw nag-walking ni sila kadadlaw uban sa asawa ni Brother Lyndon Sabaricos, si Sister Rachel Sabaricos. Okay, dinita kay Sister Imelda Mango Diaris, naka-tune in usab sa ato ang live karon. Sister Imelda, malipay yung pagpaminaw sab nimo diha, wife ni Brother and Pastor Ray Jaris diya sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Lupon. Salamat Sister Imelda sa mapadayon nun sa pagpaminaw. Huwag ka natong matagusa, mga kaigsunan. Yes, nood yun na kay importante yun ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay pinaginini. Madasig ang matagusa ka nato o malipay ta. Inikadungog na to sa pulong sa Ginoo. Anong malipay man ta? Tungod kay maunay gusto sa balang espiritu nga nagapuyo anis matagusa ka nato. Salamat sa Ginoo. Okay. Ato ang ipadayo pagpaminaw si Pastor Andres Atop alang sa lungag nato nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug sa padayon nga pagdasig ka nato diha sa Ginoo. Kaya ako ibalik ang panahon mga kaigsunan kang Pastor Andres Atop. Amen, amen. Praise the Lord. Salamat sa mao nga mensahe sa awit. Sige, maigsoon aton sab nga ipadayon ang atong paghisgot pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato daing meditation for today, pagakutlong nato kini din his book of Proverbs chapter 11 and then verse 2. Proverbio 11 versikulo 2 where Solomon said, "When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom." So daw higala, kung ang
pagka mapahitason, moabot daw. Ani, sa atua ang pagka mapahitason, next, mahitabo nga kaulawan. No? Mao ni atong mangkon. Kung malimot na higala nga mupataas atong kaugalingon. Pero on the other hand, ang tao daw nga mapainubsanon, ingo din but with the lowly is wisdom. Apan nga to sa mga taong mapainubsanon, na din ang kalam. Unta kini nga maong trust maigsoon, ma-instill kini kaunay sa itong uno na nga, so may itong mga naangkon, di na ito na ipasigarbo, knowing kana hinatag lang na sa Ginoo, kana ito gitugot na, na-remember na kuning, before ta kan George Washington, ang presidente kan his America na si mga timeless truth sub, no? Yung mga quotations, mga gisulti ka nito. Na-remember na ko ng inibang mapaytason, malimot ba, nga kanatanan, hatag aras Ginoo. Katong gingon ni Apostol Paul mo igsoon, trawal ko nyo kadali sa inyong mga Biblia, sa unang Korinto, Kapitulo, sa unang Korinto, Kapitulo 4, unya din sa verse, 1 Corinthians, chapter 4, yes. Iba din ni Apostle Paul, no? For who makest thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hast not received it? Kini bang maong pahimbro ni Apostle Paul Maison? Tukma yun, Kasa giingon din ni kanang King Solomon sa itong gibasa, Proverbio 11, versikulo 2. Nga wag itay ang ipasigarbo sanglit ang tanan nga atong nabatunan hinatag man kini kadaugan, kalampusan, tanan may soon nga atong dawat gikan sa kaayos Ginoo. Na atong basa first asa itong verse, pastor, kining unang Korinto 4:7 nga matud pa ni Apostol Paul, kay kinsa bay naghimo kanimo nga lahi sa uban. Ungon sabay anaa kanimo nga dili mo dinawat bitaw. Patong sila ko ang mong verse. Dinawat bitaw ang tanang butang may soon. You know why? Kabalo kang tungod kay si Job, diya sa Job chapter 1, si Apostle Paul, si Solomon, tulo ni ka mga bersikulo may soon. Gatudlo ka na to nga sa dihang misulutan ng kalibutan na wa tay dala. Iyo pa ni Job diya sa Job chapter 1 verse 21, we brought nothing into this world. And, si Apostle Paul gusulti na. Ang kang Job may soon, sa dihang nangamatay ang tanan niyang mga kanana ang kaanakan. Imagine, no? Napulo niya ka mga anak nangamatay lang sa usap na higayon. So dihang gibalita na kang Job, sa to'y gibuhat gani Job. Matod pa niya sa verse 21, naked came I from my mother's womb, and naked shall I return thither. Hubo akong migula, gikas tuguangkan sa akong inahan, o hubo usab akong mupauli dito. Muna kang Job, kang Apostle Paul maisoon, samantang kang Apostle Pablo, nas Timoteo, 1 Timothy chapter 6 verse 6, verse 7. Unang Timoteo 6:7, yung pa ni Apostle Paul din for we brought nothing. Asan mga verse, Pastor? Verse 7. Gusto mo na kubasa, 1 Timothy 6 verse 7, he said, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Kay wala kitay gidala. Pagsulod nato ning kalibutan na, bitaw, no? Kaysa may nag-jacket na pag-anak. Or pag-anak, giputos na daag lampin. Wala yun ang bata. Wala yun.
manang si Apostol Paul ingon siya dili, wa tayo gidala pagsuod nato ning kalibutan na. Og siguro lang gayud nga wala usab kay tayo madala pagkamatay nato. Wa gyud madala. Ay mga kanabitang lubong kung sa to'y naan ng tawhan na i-apel o padala. Sa Paul, paborito niya ng alahas baka or baka anything na naan niya diha. Cellphone baka i-apel padala. Di, oy, abi niyang dalon niya na. Wala gid maigsoon. Mao na nga wa gid angay ipasigarbo sa mabutang nga atong nabatunan, no? Sige, maigsoon. Diri sa ta kang George Washington ang kanhi nga presidente, unang presidente sa Amerika, no? Sa naa sa mga kanabang timeless quotations, mga nindot kayo nga mga sayings gawa sa Bible, ha? Number one, good Biblia. Ano pa ilaing giingon din ni George Washington, President George Washington kaniya to. He said, you cannot undo the moves, but you can make the next step better. Better, no? Ingon niya din niyo. Dito na tumahimo ang pag-usap sa mga nahitabo na nga atong gihimo. Bitaw. You cannot undo the moves. Katong sample, nahimo na ito na, di na ito tumausap. Man naman to. But you can make the next step better. Apan, sa sunod na panahon, mahimo pa na ito ang mas labing maayo pa. So, mga na mo isoon. Kung naman tayo mga failures, sige lang, ano naman to, human naman to. No? Ang himuon na to is, di na to sa buno niya, the more pa kita mag-amping. Mahimog itong life's lesson ba? No? Makakaroon gyud tag leksyon sa atong mga failures. Nga pailain may son. Si kung gyapon ni kang President George Washington kanyato. He said, quote, the less you respond to negative people, the more peaceful life becomes. Quote. Tinuod yun higala. Ang dili daw na to pag hatag dakong pagtagad niya ng mga taong gawnaw negatibo lamang na may mga tao kung mga isang mga negatibo bitag mga panghuna-huna. Puro silang negative, no? Kasi itong respond na ay kanya tagda. Nga naman, kaya pa ni George Washington rin the more peaceful life becomes. Makabaton tag kalinaw ba? Mabatunan ta ang mas malinaw nga kinabuhi kung di natutag no ng mga tao nga mga negatibo kayo pang lantaw, pang huna-huna. Na remember na ako, ni ba? Bago lang maigsoon, di na ko suti asa dapita, basta na ako'y nahimamat, ka-observe ko itong uban, na ako'y nahimamat nga Amerikano ba? Bago lang, just recently, nagwali ko, unya, sa dihang akong gi-recognize siya, good at akong member ba sa mga mission. Ako siyang good at our brother. Nasa akong pasabot katong member na to as invited his friend. Tubag no, I'm not a friend but a brother. Brother daw siya. He claimed to be a Christian. Usap na. Iyon na po ko nga siya. Amo siguro siya, no, dili ko amo. Servant ko. Pwede rin ko ito niya isulti afterwards na. Kuhan ka na siya niya. Di siya mukhan. Sige siya, kuhan mo iksoon. Pagsulpa lang niya sa mong tigong. Nakita niya ang mabahay ito. Siyempre, kanyang mabahay manggod. No? Na ay mga lipstick, pero di good, grabe nga lipstick, good. Kung part magod na sa mga babae nga, di ka supak man ta magpaanyag ang babae. Normal magyod na, maugod na nature sa babae. Kita mga laki, di kahit particular niya ng
kanabang pagpapugi, labi nagtiguang na ta. Pero sa babae na, na sila, pagkatiman sila ang kaugalingon. Kita niya tong bisita nga, na yung mga ladies nga, manicure, sila na gusto manicure good. Dayo sa dito, kipungutan na. Kaya kababang Bisaya. Kababang Bisaya. Pila mo, kagitudlo bang pag manicure ba? Pila mo gasto na tubag po tong asawa ni Brad Kwan. 100 isa. Kabalo ba ka, daghang tao ron gutom. Palit lang na bugas. Sumay lang. Kaya na mga anak ng mga tao negatibo, ayun lang ginapansin na. Pagkabaton ka pa o kalinaw, no? Muna mo ison. Kaya mga taong palaway, nabay mga ison, no? Mga taong palaway bitaw. Ay, kung yun na, kaya na bang, dadaling anak pastor na amang good, no? Na yung mga mga klase nga tao. Ay lang kaya pansina. No, pastor, tungod kay, maghatag na nimo og kanabang kasubanan subok ka yun. Unang dibasa usa sa atong mga gi-emphasize din sa gingon ni nato yung si George Washington sab, no, dili daw maayo ang makig-associate ka sa mga tao nga ato din atong makig-associate, makig-uban ba sa mga taong negatibo. Kaya sa po sa mga nindot nga sa inyo. Sige, maisoon. At ito sa ato nga pa dahil paghisgot, pagtuos pulong sinuloy. Hapit na giday, ha? Hapit na gyud ang ato ang fellowship karon na gyud nga o maabot nga Sabado. December 14 din sa New Bohol. O ang atong commitment, ha? Karon siguro ng adlaw magpadala po diyotay ra po sa nasabutan, no? Palawalan na ko Brad Mill, ha? Aron nga mao ni atong kasabutan, no? Pagtabang ba sa buluhaton. So sa atong mga missions o kabanan ng mga churches nga mo ayuda ta. Ngadto sa mag-host, no? Mag-host nga mission sa quarterly fellowship. At the same time, muna po na ang Thanksgiving lang ni Brother Romel. Ang taga Santa Maria di ay, pagpanguna ni Pastor Freddy, sa Friday pa, no? Na nasaladaan din na sa New Bohol, na yung mga resort, na may ison nga nindot yung kayo. Diyan mo magstay di ay, no? Ayun mo kalimot pagdalag jacket kay, nasa may mga tapo, boss ano mga tapo, tugnaw yung kay na diya, ha? Sige, kita-kita tanyo karong Sabado, ha? Sige, maigsoon. At tatas, nabiyaan na to, no? Tataw na kita. Guys, ko din sa Book of Isaiah. Kini bang gihimos tong Ginoo maigsoon? Kamatayon dito sa cross. Intended na para sa asa ganito? Para sa iyang katawan. Sige, turn your Bibles, no? The Book of Isaiah. Chapter 53. Then, dugay taot-taotang pamalandong sa versikulo 5, derita karon maigsoon sa versikulo 6. Apan balikan sa dako kadali, ha? Isaiah 53, versikulo 5. Nga matod pa rin ni, but he was wounded for our transgressions. Sabi, no? Kita ang sadan. Ang katawhan si Ginoo ay nakasala. Si Christ mo ay kanang gisamaran imbis kay kita unta to, siya mo'y nasamdan tungod na to. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Kung mabitan na maigsoon, usa sa mga makahatag na itong kadasig sa pag-serve sa Ginoo, ang pagtanaw na to sa gihimo ni Christ dito sa cross na supposed to be kita unta. Katawan unta niya, mo'y magantos. Mamani, sumapa din sa atong gibasa, 53:5, di ba? Kipasan niya ang atong mga kasubanan. Ano sa 5, no? Napangus siya tungod sa atong mga kasalanan.
ang silot sa atong pakigdait diha si babaw niya. The chastisement of our peace was upon him. Kita napasiguli ngadto sa mga tao na luwas, ang mga tao nakaangkon sa kaluwasan diha kang Christ, napasiguli diha sa atong amahan nga langiton. Mamagin na itong real picture may isuon. Ang iyang katawhan halayo sa Dios unos ng tungkol sala. Ang sala mo'y nakapamulag ka na gikas Ginoo. Muna nga bisan elect, bisan pinili pa na siya. Kung wa pa na siya ma-born again, matao pag-usab, palayo gina siya sa Ginoo. Pero sa diha nga ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, magdani na, maghatag bag-ong kinabuhi ang tawhana. I-born again na sa Holy Spirit. Makabaton siya, relasyon din na sa Ginoo kanang tawhana. Ang kunyang kaluwasan, makabaton siya sa maong kinabuhing walay katapusan. Unya, makita na nimo ang kabaguhan siyang kinabuhi. Kana tungod sa tanang gibuhat ni Kristo dito sa krus. Unang day atong gibasa mo ison. The chastisement of our peace was upon him. Walang salvation mo ison, dili na ito na trabaho. Dili kita mo nagtrabaho sa kaluwasan. Kapilan ako balik-balik ni Maison nga daghang maantos imperno nga mga taong relihiyoso tungod kay nawala sa picture si Christ. Imbis kay ang Ginoo mo'y maluwas. Ang bautismo naman hinuon or ang pundok or ang paningkamot sa tao. Mao na hinuoy sumagod sa akong kung ang ginayon mag-ison, patindaghan ang mga taong gatubang ang kaluwasan pinagi good works. Tingali ganag ikaw karon di higalang naminaw mo yung pagtuo. Sayop yun na, di yun na mau. Ano man, pastor? Hato pa, bad works na. Mahimo na tag mayong buhat, anong tamaluwas? Di man gani makaluwas ang mayong buhat, daotan pang buhat. Asa may versikulo na. Tilimutan na taba. Asa may verse na nga ang tao di maluwas pinagi good works. Uman nga siya sa dihang siya kanang kasala, no? Siyempre kitang tanan nahimo mo kitang mga makasala gikan pas tagwang ka sa tunginahan. So buhaton na to ang may buhat aron kita maluwas. Asa may verse nga di nato na di ta maluwas pinagi sa tong good works. Klaro na. Tito usang kapitulo Kapitulo 3, versikulo 5, Titus chapter 3, verse 5. Sa ingon ni Apostle Paul din na, not by the works, klaro, not by the works of righteousness which we have done. Alini daw sa mga buhat sa atong pagkamatarong, kita iyang giluwas. Dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong. Ang gasultian ni si Apostol Paul. So, wa pa siya kabigan ni Kristo, wa pa siya luwas sa tunggilin sa Kristo. Dito sa dalan sa Damascus. Utanata, unsa bay life ni Apostol Paul kanato so pa siya may apostol sa Ginoo. Wa pa siya ma-Christian. Dito siya sa Jewish religion, di ba? Asa man na mabasa, pastor, niya kuan siya kanang nagtinarong gito si Saul of Tarsus. Di pa to siya si Apostol Pablo, si Saulo pa ang ngalan niya. Saulo nga taga Tarso. Saul of Tarsus. Maraway ang testimony unsa si Saul sa una. Pilipos kapitulo Book of Philippians chapter 3. And then verse 5, nakaingon pa ni Paul din sa iyang testimonyo niya. Ingon niya sa verse, suguta sa versikulo 2. Likay ninyo ang mga iro, mga iro mga tao mga isang nga gitawag si Bilyag, mga iro.
Di yung literal ng iro, ha? Kami rin sa church namin, tulog yun ka, binuwi nga mga pet na mo, no? Puros ni, kuan, kanabang mga iro ni mo din, amog yung palangga kayo, ano din, pastor, no? Hinatag rin po ni sa mga anak, likayin ninyo ang mga iro, likayin ninyo ang mga nagbuhat o dautan, see? Likayin ninyo ang mga magbubuhat o dautan, likay gud. Ayaw yung uban-uban. Likay ninyo alang sila nga mga na nagpamutulogunod. Kaya kita mo ang tinuod nga may circumcision. Kita nga nagasimba sa Diyos diya sa Espiritu o nagapasgarbo kang Kristo Jesus o walay pagsalig sa unod. Ngani ako may pasikaranan sa pagsalig sa unod usab. Puwente Apostol Paul ako, pwede na po ko manghambog. Pwede kayo ko manghambog yung pa ni Pablo. Kung hinabugay lang, yung pa ni Pablo, pwede kayo ko. Ano naman daw? Yung yun rin, ngani ako may pasalanan sa pagsalig sa unod. Kung ano yung laing tao nga magadahom nga siya may pasikaranan, kung makapanghambog ba daw ba? Sa pagsalig sa iyong pagkaunod nun, ako labaw pa. Verse 5, gisirkunsisyonan, gituli ako sa ikawalong adlaw gikan sa akong pagkahimugso. Ila man na nga mga igsoon, no? Ila man na nga kostumbre sa mga Hudyo. 8 days after birth, mga igsoon, tuliw na sila. Kita mga Pilipino, di man? Mo abot pa mag-elementary pa man. Grade 4, grade 5, uban nga siguro high school. Ang likadong uban, good hantol karon na tiguang na lang, pagyapon mo tuli. Si Apostle Paul, ingon din maigso, no? Apostle Paul, 8 days after siyang pagkaimugso, gituli siya. Sa kaliwatan ako ni Israel, sa banay ni Benjamin, isog yun, no? Hebrohanon nga tawag mga Hebrohanon. Bahin sa kasuguan, Fariseo. Bahin sa pagkamasiboton, magluluto sa iglesia. Bahin sa pagkamataro nga pinasikad sa kasuguan, dili masaway. Kuya, si Apostol Paul. Sa una, ha? Pero naluwas ba siya dito? Wala, igala. Kuha siya maluwas sa Jewish religion. Munang sa diyang gisave siya sa Ginoo. Wala siya maluwas, pinagi siya pagkamatarong mo. Ang akong, nanong na ko ni mong verse. Aron pagpunting higala pagpaibalo na itong tanan. Nga kita di ta masay by our own efforts. Ikaw nga naminaw ron. Ako ni pa rin may sinugma. Kini nga punto, ha. Ang makaluwas ni mo higala, wala si Christ sa Gud. Manang awahagon ko ikaw. Kung mapakasantig kaluwasan, come to repentance and trust Christ as your Lord and Savior. Hantulog ma sa samang takna o sa samang istasyon inyong higalas kahanginan Andres Atob Jr. Manamilit magayon ng Diyos. Panalangin ka natong tanan. Daghang salamat. Okay, salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, sa mga pulong sa Dios nga iyang gipadangat sa mata ko sa kanato, pinagi siyang alagad nga si Pastor Andres Atop Jr. Usa ka maulan nga kabuntagon natong tanan-lon mga kaigsunan. Taligsik dia, gaulan dia, andi sa mga gaulan. Gyud, no? Importante po ning ulan. Mubugnaw tong palibot. Okay, ako ang padayunan sa pagbasa kini mga kaigsunan nga nagapadangat sa ilang mensahe dinita kay kay Sister Imelda Mango Jaris. Matod ba niya, kami duha, Brad, naminaw, kapi ka na? Amen. Praise the Lord. Okay, husband and wife, gini mga kaigsunan. Ni Pastor Ray Jaris. Si Sister Imelda Mangob Jaris o si Pastor Renante Jaris. Pirmi ginis lang naminaw o magtiayon pa gyud, magdungan. Iyayag cellphone pero karon ga usara siguro. Yes Brad, yes Pastor. Kape po ko karon. Sama ninyo diha. Kamo mga kaigsunan nga naminaw. Ay mo kalimot timplag kape. Unya di lang kay palabihan og
pait kay kuan. The more ang kape pait, the more ba nga nindot pero mao lagi. Ilang gid pasobrahan kay lagi usahay side effect. Depende ra pod sa tao ha nga dali ra pod mo maapektuhan sa kape. Makapalpitate pero depende ra pod sa tao na mga kaigsunan. Kay matud pa sa doktor, mas nindot imnon ang kape nga dunay pares, sama sa kanon or paan baka. Kay murag wa nila gisuggest sa mga doktor, labi na silang nasod nga magkaon nga walay magkape nga walay ipares. Kaya ang gilikayan mo ang acid. Pero depende ra gyud ha kay mas lami man gining kuan. Og kape, og kaon. Bitaw igsunan. Ana man gyud ako, mangapi man gyud ko, away pares. Mo nay saktong pangapi gyud. Bitaw. So sa di ko kakape, masagol sa pamahaw, mao na. Salamat Pastor Ray. Nakapangapi na kadya. Nangapi pa ko karon. Napagay na akong tilukonon dre. Kamias kape gyud. Bitaw. Okay, padayon ta din kay Sister Miriam Idanyo. Matod pa niya, Happy Lord's Day, Happy Lord's Sunday. Good morning. Kay Sister Miriam. Good morning sa mo diha. Direta kay Brother Roldan Kayuna. Okay, si Brother Roldan Kayuna, naminasab karon. Dinhi kay Sister Alin di Sirira Hila is watching. Sister Eileen, okay, Eileen Eileen di Serrira Hila is watching. Okay. Yung sa mo ni Brother Ging or Hila. Or Hila Ging. Ging Hila. Yung sa mo ni kababayan mo diya. Okay, Sister Eileen, mali pa yung pagpaminaw sa ni mo diya. Welcome sa to ang Facebook Live. Ang ato ang first portion, fresh jud to siya na programa mga kaigsunan. No? Pizza hagid to. June 29, 2025. And atong second portion is ang mga previous programs na ni Pastor ato alang gi-insert kay since ang programa sa Radyo Okay is ang first ug ang second portion is usaraman. So atong gihimo din sa Facebook is atong nangita tag mga previous program ni Pastor. Atong gi second portion. Okay, mo to kay masinay matingala ha na des pastoron sa New Bohol ron sa Bado. So wala. So previous program to mga kaigsunan. Okay. So salamat sa Ginoo. Nindot gyud kay paminaw ng pulong sa Ginoo. Samot nag mga kamatuoran. Kay mga kaigsunan, di ta malimot ron sa pag-adto sa tong masig kasimbahanan aron na hatagan nato kay gayonan ang pagdaig ug pagsimba nato diya sa Ginoo diya sa espiritu sa kamatuoran uban sa mga kaigsunan. Okay, so mao na ang ato ang kinatibuk-an sa programa ining adlaw June 29, 2025. Okay. Mga kaigsunan, pag kita kahimo diri og ano. Okay, sige lang sunod. Sunod. Okay, ang Dios magapanalangin nunta sa matag usa kanato hangtod sa sunod nga panahon ug higayon mga kaigsunan. Malimot minaw gyapon ta sa tong programa. Kay pinagigis programa madasig ta. Mao na mga kaigsunan uban sa kaluoy tabang sa Ginoo gihimo gyud nato ning maong pagsibi usab sa tong Facebook. Kay binda diri kay ma-review while sa radio dili man. Actual jud ka nga mamata maminaw. Praise the Lord sa Facebook sab. Kay nahimo sab ni nga galamiton aron sa mga katawhan sa Ginoo sa pag-review sa mga previous nga programa. Ay kalimot ha. Nasabda sa Facebook kaniya to mga programa posted sab ni didto.
Paita lang ang Brother John Ruben or BRO. John Ruben or Bro or Brother John ito, BROD. Brother John Ruben sa Facebook. O wala pa mo ka-subscribe, subscribe mo dito kay og gitugot sa Ginoo maabot tag 50 dito. Atong i-hook up ang live ni Pastor dito og maka tigayon ta sa maong ihap nga kinahanglan sa YouTube. Okay, salamat sa Ginoo. Og napoy program si Pastor sa kuan pero recorded, posted diapon diya sa YouTube channel niya. Paita lang ang Pastor Andres Atop. Na-up na siya diya. Pero wala to yung mga bagong post si Pastor dito. Pero sige lang. Ang importante, ang pulong sa Ginoo nga gi-deliver og ang kamatuoran. Okay? Wala na. Di ta malimot ha. Hangtod sa sunod nga panahon, dungog-dungog ta sa tong programa. May God bless us all og ang Diyos mag-auban ka nato.